morning. It's 11:45. Medyo lazy ako today and medyo little bit weaker kasi yun na nga sa liquid diet namin. So ngayon I'm here at the badminton court para magpapawis, and then 3 PM meron akong hiking. So after ng badminton ay uuwi ako sa bahay tapos matulog siguro mga 1 hour. And then pagising kain na ako. Syempre shake lang naman, so mabilis. It's public holiday here in Malaysia kaya napakadaming tao. Morning everyone. Good afternoon. It's 2:15 at ito ang lunch natin. At tamaan ako sa shuttlecock kanina. Sobrang lakas. Kasi tatanga-tanga yata yung ano ko. Yung partner ko kanina, dirnap yung bola, tapos doon sa harap, ano ang tawag dito, nasa gitna, tapos sinasmash ng opponent, dumiretso sa akin. Kasi sobrang bilis. So anyway, may nagtanong sa akin, may nag-message, nag-comment pala, na ano daw nangyari sa aking intermittent fasting. Okay, ang nangyari sa aking intermittent fasting, medyo nahirapan din ako sa intermittent fasting. It's because of our lifestyle actually. Marami kasing travel, marami kaming travel. Yung asawa ko, si Asoka, sobrang daming travel at yung mga golf niya is nasa ibang bansa. Kaya medyo nahirapan akong mag-adjust sa aking intermittent fasting. It's because iba-iba naman yung timeline sa iba't ibang bansa. Like for example, punta kami ng Japan, punta sa Bangkok, tapos yung mga friends niya. So talagang may kainan at parang hindi naman maganda na hindi ka nagsasasali, diba? So before kasi sila pumunta sa golf course, kailangan nilang kumain at sama-sama kami lahat. So medyo na ano yung intermittent fasting ko kasi sinasamahan ko din si Asoka kapag kumakain siya. And also dahil doon tayo sa ibang bansa, parang hindi natin ayaw nating ma-miss yung mga pagkain din ano. Which is kasalanan ko naman din kasi hindi ko na-control yung sarili ko kasi ang sasarap na pagkain. Diyos ko po. Anyway, kaya after ng travel namin, we've been away for 14 days. So, 2 weeks. At napag-usapan namin ni Asoka na pag-uwi namin sa Malaysia ay ito yung gagawin namin. Mag-strict liquid diet kami. At huwag kayong mag-alala kasi meron naman kaming health consultant, diet consultant, ayan. So, kaya alam namin yung mga nangyayari sa diet namin at saka sa katawan namin ngayon. So, huwag kayong mag-alala. And we are all perfectly fine. So far, so good. At ayun, masarap naman ito. Oh. Sobrang sarap kaya para siyang munggo. Nilagyan ko lang ng itlog. Ayan. Kumusta kayo dyan, guys? Yung baby ko is 2 years old. Hindi nakabawi kaagad yung katawan ko. It's because, once again, sa lifestyle namin. Iba kasi yung lifestyle ng asawa ko. Gawa nga ng negosyo niya din. Tapos yung mga friends namin, mostly sa mga friends namin is hotelier. Yung mga, malaking kapit sa hotel, kaya laging buffet, or dito kasi sa Malaysia, napakasarap ng mga pagkain dito. Ang mga tao dito laging nag-food trip. So, ang hirap talaga iwasan. Pero, ayun nga, 4 kaming nag-decide. Ako, si Asoka, tapos yung kaibigan naming lalaki na kapitbahay lang din namin. At saka yung kaibigan ko na sobrang ganda, si Del, na gawin namin itong 21 days challenge. Mag-cleansing kami, mag-detox. Walang inom. Wala talaga. Ito lang yung pagkain na binigay ng dietitian namin, yung kakainin namin from Camp Bridge. So, yun lang ang kakainin. Tapos talaga, bawal ang alcohol. Ang pwede mo lang inumin is tubig talaga. 2.5 liters ako sa babae. So, more sa lalaki. And then, pwede ka lang uminom ng black coffee. No sugar. So, it feels so good dahil talagang nade-detox. Tapos nilalagyan ko lang siya ng konting spinach. So,
So, pwede naman siyang ganito. Sarap naman. Guys. Every Saturday, wini-weigh in kami. So, okay, minomonitor naman yung ano naman. And we are very fit naman. Hindi naman kami yung may sakit talaga. So, it's okay. It's just lang, gusto lang talaga namin mag-detox at saka mag-lose ng weight. Dahil medyo matagal yung, hindi nakabawi kagad yung katawan ko simula ng nanganak. So, ngayon, nag-sacrifice lang. After that, pwede ka nang kumain. Pero yun nga lang, kailangan mo nang mag-control talaga. Hindi na pwedeng araw-araw laging sa hotel buffet or araw-araw grabe kami kumain sa, kahit saan. At most of the time, mga friends namin nainom. So, after dito, pwede na namin, alam na namin kung paano laruin naman. Kasi, nangyari na din ito sa akin before, no ako ay nagtrabaho pa as a band singer. So, ngayon, for example, matapos na itong 21 days challenge, at mahit ko na yung goal ko sa weight ko. So, for example, gusto mo kumain ng bongga ngayon. So, the next day and next 2 days, mag-control ka. Ganito lang yung kakainin mo or magsabaw-sabaw ka lang or konti lang talaga. So, ganun na ang mga mangyayari, guys. Kain po. Maganda itong diet na to kasi napakasarap. At saka, hindi tumataas yung sugar. So, very good talaga. Super. Mukbang pa din ito. Okay, sit, stay. Stay. Tighten. Good boy. Alright, alright. Go, go, go. Hello. Hey, Nabi, sleeping lah. Oh my God. Sleeping already na, Lord. Oh my God, what did you do? Hey, what happened to Andre? Dying. Killing me softly. You used to do this one a lot. CrossFit.